What's up guys? Juan Campos here. Welcome back or welcome to my channel and welcome sa episode 14 ng The Vessel series. So if you're new here, bodybuilding prep series ko to. Nagpa-prep ako currently for bodybuilding shows later this year. And for this video, ibahin naman natin. Usually kasi ginagawa ko parang take you throughout the days or throughout the week. Ngayon, medyo raw workout video tayo. So kasama natin si Jen behind the camera. Tinutulungan niya ako mag-film. And ayun, meron akong upper body workout today. So kakagaling ko lang ng deload. Well, actually, technically, deload week pa rin. Pero since nandito nga si Jen and I feel like I'm recovered enough, tatry ko na i-push. So meron akong upper body workout, mostly back and chest. And yun, samahan niyo ako. Okay, since nandito rin naman tayo, gusto ko lang siguro i-share yung mga na-realize ko during this prep. So, basically, raw workout video and somewhat bodybuilding prep hard truths na to. First, I guess, na hard truth pagdating sa bodybuilding prep is the world is not all about bodybuilding. Alam mo yun? Hindi mag-a-adjust yung mundo sa'yo na dahil naka-prep ka. Yung prep is pinili mong suffering. I guess, pinili mong challenge. Hindi naman suffering. Pinili mong challenge. Kasi, yun nga, hindi naman titigil yung work mo, hindi naman titigil yung relationships mo, hindi naman titigil yung ibang ginagawa mo outside this bodybuilding or gym world. Kaya, the sooner na i-accept mo yun, mas, I guess, mas hindi ka mahihirapan or parang mas hindi ka ati-trigger ng outside factors pagdating mo sa prep. Kasi, wala, pinili mo to, wala namang pumilit sa'yo, di ba? Especially if you're an amateur and pala, you're natural. Wala talaga. Parang, hindi ka magme-make ng career out of this. Sad, di ba? But, I guess, yun yung truth. Okay, hard truth number 2 is siguro if it fits your macros, will work until it doesn't anymore. Parang pag prep kasi hindi naman pwedeng dayain mo lang ng dayain yung diet mo. So somewhat, kailangan mo rin tanggapin na talagang magugutom ka na kahit anong, if it fits your macros, technique pa yun gawin. Eventually, di rin yun mag-work. Parang it's either will cause you indigestion or parang overestimate, di ba? Kaya mas okay talaga mag-stick lang din. Or if it fits your macros pa rin, syempre, But mas okay din na at least na-realize ko ngayon, na meron ka talagang structured meals na pwede mong interchange. Nandun pa rin naman yung idea ng if it fits your macros, pero hindi mo siya like totally dadayain na mag-fit ka dito ng sobrang daming gulay. And like I mentioned, pwede ka mag-cause ng indigestion pagka sobrang daming gulay, sobrang daming volume. Kaya wala, talagang tatanggapin mo na meron kang structured meals na makakatulong sa'yo both in performance and sa digestion. So ayan, magugutom ka talaga.
Guys, yung pandesal sa Pampanga at saka yung ice cream, malapit na. Malapit ko na silang matikman ulit. Excited na ako. Yun talaga yung inaantay ko eh. Tsaka, ano pa ba? Ano pa bang, kung meron kayong gustong like suggestions na maging cheat meal ko after the last show, comment down below. Pero yun talaga, yung pandesal tsaka yung ice cream, shish. GG yun sa akin. Well, ayun. Siguro, if may bala ka mag-prep or if nakapag-prep ka na, keep in mind na sobrang nakakapagod niya. Mentally, physically, sobrang nakaka-exhaust. Kasi matetest talaga yung spirits mo eh. So I guess yun yung next hard truth. Hindi siya masaya. I mean, hindi siya all masaya. 'Di ba? Parang may mga moments talaga na it's gonna suck. Na parang questionin mo, ba't mo pa to ginagawa? Bakit mo pa gustong magutom? Bakit mo gustong mapagod? Bakit ka pagigising sa umaga para mag-cardio? Bakit ka pa late matutulog para mag-cardio, di ba? Bakit mo paparusahan yung sarili mo? Hindi siya all glamorous na parang, oh, ang ganda ng katawan ko, ganyan. Maybe habang nagda-diet ka, bumababa yung body fat mo, nakikita mo yung sarili mo, physically gumaganda. Pero mentally, sabaw ka na or mentally pagod ka na. Kaya kailangan mo hanapin yung balance. Parang ngayon, sobrang sabaw ko na. Di ba, pre? Ay, 9 weeks, pre. 9 weeks bago yung first show. Nakakita na ako ngayon, yung ugat ko may ugat na rin sa loob. Ha? Yung ugat? Ah. Oh, ay, first time ko pala nagkaroon ng parang veins dito across sa biceps. Ewan ko kung makikita mamaya. Pero, takip muna ako. Masyado ko excited eh. Gusto mo na kaagad ako hubaran eh. Tagal kong inantay ito. Kaya ayaw akong minsan nag-gym nawawala. Ayaw ko sa commercial gym. Favorite. Ako muna. Oh, tapos ka na. Sorry. Hindi na kita natanong. Hindi, okay lang po. Ito lang gamit ko. Okay. Pwedeng alternate. Sige. Hindi mo na ako ugot.
apoy. Tanggalin na natin to. Tanggalin na natin. Test. Hubarin mo na. Hubarin mo na, Abay. Oh yeah. Oh yeah. Suso. Guys, tingnan nyo to. Sheesh. 13 weeks na lang. Ito yung second show. Yung first show is SSA, kung familiar kayo. But, grabe, mahal. Membership pa lang, tsaka mga categories. Ngayon pa lang, nag-register pa lang ako sa WNBF. Tsaka membership nitong NBAU. Almost, I believe siguro 10K na yata. Oo. Kasi medyo mahal yung WNBF eh. Ay, WNBF. Tapos, syempre, hindi lang naman yun yung expenses. Meron pa yung sa show mismo, meron pa yung tanning, meron pa polygraph, mga hindi naman hidden, pero mga like, kunyari, kung mag-accommodation, ganun. So, medyo magastos talaga. So, I guess yun yung isa pang hard truth. Medyo magastos ang prep tsaka yung competitions. Well, sa diet naman, I guess sakto lang. Kasi parehas lang din naman yung gastos ko, either nagbabulk or cut. Yun pa rin naman yung mga kinakain ko. Mas OD nga ngayon eh. Siguro mas magastos lang sa, pang maintenance. Like, gulay, ganun. Minsan mahal yung gulay. But yun nga, pag competition time, siguro mas mahal yung expenses mo. Like, kasi kumbaga magbabago yung lifestyle mo eh. Mas pipiliin mo na at certain times yung convenience. So, syempre yung convenience may kamahalan din minsan. Like for example, yun nga, kung magko-compete ka, kung magko-hotel ka, mga kasama mo pa, syempre, hindi naman pwedeng gastos mo lang, di ba? Especially pagka may mga friends ka or family. Basta maraming gastos. Hindi ko alam ang sinasabi ko, basta maraming gastos. Ay, sobra na yan. Daldal mo. Okay, sige. Last exercise na to. Actually, alam mo, nakakatawa. Ginawa ko na to kanina. Kaso, yung mic pala, naiwan ko somewhere. So, ulitin ko lang din yung sinabi ko. So, gina-gatekeep ko to before. Isa sa mga gina-gatekeep kong exercises. Pero isa to sa mga nakatulong sa mag-build siguro ng lateral head ko kahit paano. So, kung wala kayo daisy chain, medyo upright. Tapos along sa scapular plane ng hila. Control, don't jerk. Pause sa contraction, control pababa. Pause din sa stretch. Okay, so syempre hindi makukumpleto tong vlog kung walang mga pahubad, di ba? So, keep in mind, hindi naman keep in mind, mali. 9 weeks out, 13 tsaka 14 weeks yung last show. Nagka-practice na rin pala ako ng onting posing. So, shout out kay posing coach kay Young Gun, Batang Barel. Kay Ken.
sige, bago ko tapusin yung video, meron pa akong isang point na gustong i-share. And that is, yung prep, hindi lang siya basta bad. Hindi lang siya all bad. May good din naman. And I guess ito, masasapawan niya lahat ng bad. And that is, matetest mo yung character mo and yung resiliency mo. So you'll learn more about yourself na kaya mo magtiis. Tiisin yung gutom, tiisin yung pagod. And yun kasi, matututo ka nun eh. Parang kung kaya mo tong tiisin, kahit gaano pa to kababaw, kaya mo siyang may apply sa ibang aspeto naman ng life mo. Kumbaga, after nito, kaya mo nang tiisin kahit, I guess, hindi naman kayang tiisin kahit ano, but magiging magiging mas matiisin ka na. Parang yun yung gusto kong sabihin. And mas, parang matututo ka more about yourself. So I guess yun lang. Yun lang yung gusto kong i-share sa video na to. Kung nag-enjoy kayo sa ganitong format na medyo raw-ish, na buhat lang, na wala masyadong ganaps, wala masyadong gusyong mga edits ko na signature Von Campos. I-like nyo, mag-comment kayo para sundan natin, di ba? So yun, marami talagang matututunan sa prep and maraming bad, but lahat yun, like I mentioned kanina, lahat yun mo-overcome ng good na matututunan mo sa sarili mo, na madadala mo sa ibang aspeto ng life mo. So yun lang, point-driven, video over. Sige, I'll see you guys soon. Follow your passion. Ay, mali. Kinagis yung mic. Sorry. Always say that they gon' come for me, knowing they won't. They doing the most. Whoa, chasing my